Okay, magandang tanghali sa ating lahat, mga ginigiling na mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. So, pagpatuloy na natin. Kahalagaan ng paghihirap, kamatayan at pagkabuhay ni Kristo Jesus para sa tao. Okay? So, yung itong darating na mga araw ay ang mga ibang grupo ay nagdiriwang ng tungkol sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Ngayon, pag-aaralan natin yung kahalagaan nun. Okay? Sa 1 John chapter 1 verse 10. Tanong kasi, bakit kailangan pumarito si Kristo Jesus at siya'y maghirap para sa atin? No? Sa 1 John chapter 1 verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, tayo mga kapatid ay makasalanan. Habang tayo ay narito sa sanlibutan ito, ay hindi natin maiwasan na tayo ay nagkasala. Ngunit, ang masaklap yung kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan, ay ginagawa natin kasinungalingan ang Diyos. Ginagawa natin walang katotohanan sa Diyos. Pagpatuloy natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung tayo ay nagkasala at alam natin na may panahon na tayo ay bumabagsak at gumagawa ng kasalanan, ang gagawin natin ay ganito. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kaya mga kapatid, bago tayo matulog o kahit oras-oras na tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Sapagkat kailangan na tayo ay aminin natin sa ating sarili na meron tayong mga bagay-bagay na kung saan doon tayo nagkakasala. Kaya nga, bago tayo matulog, tayo manalangin sa Diyos at ikumpasyaw natin ang ating mga kasalanan. At tayo ay pakikinggan ng Diyos at tayo kanyang patatawarin niya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay tapat at matuwid. Bakit? Sapagkat ang bumabalik sa akin ay handa akong iunat ang aking kamay para sa Kanya. So, ang tao ay makasalanan, tumpak lang na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pangungumpisal ng kanyang kasalanan. Pagpatuloy natin. Ngayon, kung ang tao ay makasalanan tulad ni ang unang magulang natin, si Adam and Eve, ano ba yung ano ba yung kaparusahan ng kasalanan? Sa Romans chapter 3 verse 23, sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama yun. Sapagkat ang unang magulang natin ay nagkasala. Sila'y sumuway sa Diyos. Hanggang sa kapanahonan natin, ang mga tao ay patuloy na nagkakasala. Ganun din tayo na nasa gawain ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, tayo ay hindi natin maiwasan na tayo magkasala. Kaya nga, sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagpatuloy natin sa Romans chapter 6 verse 26. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan.
Kaya nung unang nagkasala ang ating magulang si Adam and Eve, nung sila'y sinuway nila ang Diyos, sila'y nagkasala sa Diyos, ang tao ay doon nagkaroon ng kamatayan. Kaya ang mga tao ay namamatay dahil sa kasalanan. Yung ibigay na buhay na walang hanggan sa panahon ni Adam and Eve, pero nung sila'y sumuway sa Diyos, nawala yung buhay na walang hanggan. Bagkus, ang mga tao ngayon ay namamatay. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga, sa pagbabalik natin sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kung bagamat tayo ay namamatay, ay meron pa rin tayong pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon. Pagpatuloy natin sa Isaiah chapter 53 verse 5. Nung siya'y pumarito, meron siyang layunin na gagawin. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Instead na tayo yung masusugatan, tayo yung bubugbugin, tayo yung mamamatay, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagdusa para sa atin. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagpatuloy natin, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kaya nga mga kapatid, sa pagdurusa ni Kristo Jesus, bago siya ipinako sa krus, ay marami siyang pinagdaanan na pagdurusa. Yun ay para sa ating mga kasalanan. Pagpatuloy natin sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Totoo po yun, nakakanya-kanya ng lakad ang mga tao. Kaya nagkasari-saring kasalanan ang ginagawa ng tao. So sa panahon na yun, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. So, yung kaparusahan na dapat para sa atin, dahil tayo ay nagkanya-kanya, makakaibang kasalanan ang nagawa ng tao, yung kaparusahan na yon ay walang iba kundi ang tumanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya naparito na yun ang kanya layunin. Ngayon, sa Isaiah chapter 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. You see that? Kalooban pala ng Diyos na si Kristo ay paparito upang maghirap, upang siya ay maipako sa krus at sa kanyang paghihirap, pagbuhos ng dugo, ang ating mga kasalanan ay mapapatawad. You see that? You see how God loves us sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yung kanyang anak na kaysa isang anak upang magdusa para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Okay? Purihin natin ang Diyos doon. Sa Hebreo 10:12, Christ, however, offered one sacrifice for sins. So minsan lang na ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo para sa ating kasalanan. An offering that is effective forever. Kaya nga, kung tayo ay nagkakasala araw-araw, humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos ay sapagkat yung pagkapako ni Kristo Jesus, yung pagbuhos ng kanyang dugo yun ay magpakailanman. So kung tayo man ay nagkakasala sa ating Panginoon Diyos, humihingi tayo ng kapatawaran, tayo ay mapapatawad. Sapagkat
ang pagbuhos ng dugo ni Kristo Jesus ay epektibo magpakailanman. So, kahit ang tao ay nagkakasala pa, tayo ay mapapatawad pa rin. Kung ang pagkakasala ni Kristo ay sa pagkapanahunan lang niya, paano na tayo mga bagong henerasyon na tayo ay nagkasala? Meron na ba tayong kapatawaran? Yes, of course. Sapagkat yung kanyang pagbuhos ng dugo ay magpakailanman yun. So, tayo ay napapatawad hanggang sa panahon na ito. Okay? And then, he sat down at the right side of God. Bakit? Siya yung tagapamagitan sa atin. Sa John 3:16, ito ang kabuuan kung bakit ang ating Panginoon Diyos ay isinugo niya yung kasaisang anak. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Anong ibig sabihin ng hindi mapahamak? Yung ikaw ay magdurusa ng habang buhay na kamatayan. Okay? Ang kapahamakan, ito yung pangalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Doon tayo ay liligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay napatawad na sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ni Kristo Jesus sa Golgotha, na kung saan yun ay pag-aalay habang buhay. Kaya nga, kung tayo humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, tayo'y mapapatawad. Ngayon, sa pamamagitan ng ating pagsampalataya kay Kristo Jesus, hindi tayo mapahamak, sa pangalawang kamatayan. Okay? Yun ay dagat-dagatang apoy. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun yung pinaka-asam-asam natin, na yung buhay na walang hanggan ay nawala kina Adam and Eve nung sila'y sumuway sa ating Panginoon Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay maibabalik sa atin yung buhay na walang hanggan. Sana naunawaan natin ito, mga kapatid, na dapat naintindihan natin ang kahalagaan ng paghihirap, kamatayan at pagkabuhay ni Kristo Jesus para sa atin. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagbuhos ng dugo, yun ay pag-aalay habang buhay. Okay? Habang tayo naririto, hindi natin maiwasan na tayo nagkakasala, humingi lang tayo ng tawad sa Diyos. Tayo ay patatawarin niya. Okay? Amen? Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.